Mga kwentong bayan, ang tiktik ay isang uri ng aswang, nagaanyong malaking ibong kulay itim. Meron daw itong mahabang tuka at kulay pulang mga mata. Lumiligid umano ito sa lugar kung saan may mga buntis dahil mabango para sa kanila ang batang nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Alam niyo ba na may isang uri ng ibong posibleng mapagkamalang tiktik o kaya'y manananggal? Ito ang black-crowned night heron o Nycticorax nycticorax. 25 inches ang karaniwang taas nito, malaki ang tuka at may pulang mga mata. Ang black-crowned night heron ay nocturnal at tuwing gabi lang lumalabas upang manghuli ng isdang makakain. Baka pwede siyang pagkamalan. For example, manananggal. Parang kalahati lang yung katawan. Maliit lang yung katawan pero mahaba yung wingspan. Tapos sa gabi lang sila lumalabas. Kung hindi ka nga birdwatcher, matatakot ka kasi yung sound ng ibon pag lumilipad sila. Wow! Wow! So, hindi mo nakikita, tapos naririnig mo yung sound, matatakot ka talaga. May isa pang uri ng elemento ang sinasabi nagpapakita sa barangay na ito. Nakakita raw po kayo ng tiyanak? Nagbabatay ko sa isdaan. Muhuli kami ng plangan ng isda doon. Papahuli kami. Ngayon, alas 12 ng gabi, bata tumatakbo. Puting-puting damit. Akala ko gano'ng kalaki nung pagpunta ko sa kalsada. Hanggang dito lang pala. Napakaliit. Pwede po ituro niyo po sa akin kung saan niyo po nakita yung batang maliit? Oo, pupuntahan natin mamaya. Sige natin. Dito rin sa lugar na ito, may nakitang tiyanak. Ano ba itong tiyanak at saan ba nagsimula ang paniniwala rito? Ayon sa sinaunang paniniwala, ang tiyanak ay isang uri ng duwende na nagpapanggap bilang sanggol. Nakakatakot ang tunay nitong anyo. Mas maliit ang kanang paa ng isang tiyanak kaya hindi ito makalakad. Kaya naman lumulundag ito upang makalipat ng pwesto. Kakaibang mararamdaman mo rito. Malamig ang hangin, madilim. Nung unang panahon daw, dito tinatapon ang mga sinasalvage kaya't napakaraming mga nagpaparamdam ng mga elemento rito. Minarapat namin bumalik sa Muson kasama ang dalawang psychic na sina Alex at Raymond. Ninais naming alamin kung anong klase nga ba ang mga elementong nagpaparamdam dito. Gamit ang camera phone, sinubukan nilang kuhanan ng larawan ang mga dilalang na umano'y nagpapakita rito. Ang feel ko lang kasi may soul dito ng elemental. Yung elemental, more or less parang dwarfs na nandito. So, in the picture na kinuha after magnification, no, may parang may image na lumabas dito. Tingin ko, hindi naman spirit, hindi naman elemental. So, I would say soul yun. Yan, sino kamukha? Napasagot naman bigla ang batang si Rosel. Ang lolo ko po. Kamukha ng lolo niya. Ako or lola. Parang hindi ko masyado maininig, pero kahawig. Kahawig. More or less kahawig ng lolo o lola mo. Yes. Kasi may picture siyang ganyan yung lolo ko. Nasa kabaong siya nun. Nung nabubuhay pa ang kanyang lolo't lola, si Rosel ang paborito nilang apo. Minsan, kung anong mga sinasabi ng mga tao na i-imbibe mo through your subconscious level. So, ang nangyayari, may mafe-feel ka, may nararamdaman ka sa sinabi ng tao na yun. Ito ang larawang kuha mula sa camera phone. Mapapansin ang isang ulap na tila nakaharang. Kapag tiningnan mabuti, may maaaninag na parang mukha. Ayon sa mga nakatira dito, ang mukhang yun ay ang kanilang lola. More or less ba ganyan ang itsura yung nakita nyo? Oo. Parang ganyan. Taong 1861 ang ipakilala ng isang Boston-based photographer na si William H. Mumler ang spirit photography o pagkuha ng larawan ng mga espiritu. Isa raw itong paraan ng mga espiritu, kaluluwa o kaya na may elemento na makipag-ugnayan sa mundo ng mga tao. So in a sense, may ano yan. May proof of existence sila. That they're still here. It's okay. Walang problema yan. It's just show respect to them. Pinuntahan ng grupo ang isang lumang waiting shed na dati umanong tapunan ng mga sinalvage. Parang ito yung babae. Oo, to. Yan. Parang merong nakahilata. Nakahilata. Parang nakaslam pa katawan no? More or less ba ganyan ang itsura yung nakita nyo? Yung babae. Oo. Parang ganyan ang itsura. Parang nakapwesto siya dun sa ilalim ng ano. Diyan na siya bumagsak eh. Ito ang larawang kinuha mula sa waiting shed. Kung titingnang mabuti,
makikita sa ilalim ng kandila ang isang aninong parang hugis ng isang babaeng nakahandusay. Ayon sa mga tanod, taong 2003 ng isang babaeng biktima ng pagpatay ang natagpuan sa lugar na yon sa kaparehong posisyon. Dalawang larawan pa ang kinuha mula sa parehong lugar. Minarapat ng mga psychic na gawin ito upang makumpara ang magiging resulta. Ito ang unang larawan. Kung ihahambing sa sumunod, makikitang tila may aninong humaharang sa liwanag ng kandila. It's lalaki, it's not a dwarf. It's more like a regular spirit eh. Naka-night vision na lang. Matapos magtirik ng mga insenso at kandila, sinabi ng mga psychic kung ano maaaring eksplanasyon sa mga kakaibang nangyayari dito. Na masyadong disturbance sa lugar. Kaya vulnerable yung lugar na bahayan ng, sabihin natin paglalagian ng mga ligaw na kaluluwa o mga elemento. Elementals are here basically para magbantay ng nature. So, they're also here to remind us of nature. So, hindi sila dapat katakutan. Hiningi namin ang pananaw ng isang veteranong photographer hinggil sa mga umano'y aparisyon sa litrato. I will agree, merong what looks like an apparition. But then, ang mode ng pag-shoot nito, obviously, it was not in night mode. Mga camera phone, nag-a-adjust yung exposure nila to a certain level. What if the light level was increased na by shooting in night mode, mapapakita detalye ng room, at the same time, mababrighten itong so-called apparition, baka may makitang detalye that would refute what it really is. Yung next image naman, biglang pinatay yung ilaw sa camera. If you say na this was taken in the same place, okay, parehong lugar, parehong time, pero mayroong inibang factor, which is yung ilaw. Bakit pinatay na yung ilaw na yon for this next shot? And the same with the next shot na pinakita dito, iniba naman yung angle. There are a number of ways to go around the picture and create it, whether sa camera or otherwise. Pero I'm not saying na 100% ganun nga ang ginawa. But the possibility is there. Duwende, engkanto, elemento, aswang. Totoo man o katang-isip lang. Ang mga ito'y bahagi ng ating kulturang nakaukit na rin sa ating kasaysayan. Hanggat may nagsasabi at hanggat may naniniwala na nandyan sila, ang realidad, mythical reality na ito ay makapangyarihan sa kamalayan ng Pilipinas. Samahan niyo ako muli sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa Kalaman. Maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas. Mula dito sa Banal na Lupa, ako po ang inyong Kuya Kim, ang Batang Lawing. Meron, white lady. Type ng beauty mo Ako type ng beauty ko. Sorry. Yung nga, pero ako talaga dito eh. Ano dito eh, talaga. Pag white lady naman eh. Kasi tahimik mo yung madilim. Okay lang, hindi naman importante yun kung tahimik o hindi eh. Pag nakikita kayo ng white lady, kadalasan mahaba buhok, maputi, pero walang muka. Over here, kung papansin mo, hindi naman ano yan eh. Hindi naman part of the picture yan eh, no? So, it's part of the picture. Part of the cement yan. Pero ang wonder ko lang, bakit ang bamboo na to, itong bamboo na to, parang cut dito. Okay. Hindi eh. Dapat hindi ang cut eh. Pero, if you'd notice, itong area to, para na, may parang yung... Yeah, true. Parang nawala yung duktong. Parang nawala ang duktong and parang na-overpace siya ng shadow na to. Ano ba kinuna? Here. Dyan. Hindi, dito eh. Dito ko kinunan yan eh. Chinek ko talaga, binis ko talaga dito sa ano eh.